Maayong buntag, Pilipinas. Welcome sa atong programa. Yea, we're sealed with the Holy Spirit of promise. Salamat, may buntag, mga kaigsunan, kay galaan. Iyan nasab ang inyong higala, si Father Abraham Hulab, from Maranding, Lanao del Norte, Philippines. Ang kadalanan, mga batang naglatakaw, walay nag-atima sa ilang nga pagdako. Kinsa ang magmatuto ug unsay ikahatag nila sa katilingban. Mga tawo na ulipon sa salangan, nagdaot sa kaugmaon, sa ilang panagway tan-awon daw ng malipayon, apa sulod sa duhang nagmasulubon. Kristohanon, pagpakabanang hatagi o pili ang imong natugog ug nakita. Dili ba nakinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas na? Sulti na matag pitik sa orasan, may tawo nga sa kinabuhi nakabsan. Asa siya padulong, aduna ba'y kasiguruhan, humanining kinabuhi sa kalibutan. Kristohanon, pagpakabanang hatagi o pili ang imong natungog ug nakita. Dili ba nakinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas na? Sulti na, sulti na, sulti na, sulti na. Dihang sila silutan lang, tungod sa pagpadayon sa pagpadasalan. Unya di ay ang hinungdan, wala silang masugilan, at umanglan sa Diyos kinsay paninglan. Kristohanon, pagpakabanang hatagi o pili ang imong natungog
Amahan ng mga langit noon, salamat Ginoo ni kabuntagon. Daghang salamat Ginoo nga imo lasad ming gitagaan og laing adlaw sa among kinabuhi. Salamat Lord sa imong pag-atiman, labi na usab sa may katulugon nga gihatag kanamo. Mura sa Ginoo, paday kag panalangin ang programa nga imong gitugyan sa imong kubos nga lagad. Paday kag gamit nako sa pulungan pamaagi o orasa po ako sa gawom sa Espiritu Santo. Kaya nakita nga sala, una sa pulong sa buhat. Gasi ko Ginoo si mahamiling nga dugo, mukong takos karon nga gadala si paday kay panalangin, bisan pa nakasulod ang programa, bisan pa sa mga Kristohanon, labi na sa mga unbeliever, nga mga unbeliever, maluwas sila Ginoo. Pinagi kang Kristo Jesus, dawat sila Ginoo. Panalangin mo na sa Ginoo, sa trabaho sa yawa karon, trabaho sa mga hudas Ginoo. Among nasod Ginoo ta dili malimbungan ang mga nakaposisyon namo nga mga naa sa paggamhanan Ginoo. Nga makita nila ang trabaho sa yawa Ginoo. Kay bisod pod Ginoo nga pag malimbungan sila kamisad nga niya sa mao nga ilang ginsakupan may tabo sa Ginoo nga maipiktuhan mi amahan. Ginoo, badlunga gyud Ginoo buhat sa kaaway, dili pa ni paagi, dili pa ni mao giingon nga di pa ni maong kapanahunan. Tayong paagi Ginoo nga malikayan pinimahan. Murasa panalangini kay kadaugan ang mao mensahe bisan pa ang Iglesias Maranding paday ka panalangin. Bisan pa Ginoo sa nagkalain nga mga iglesia na nagsulti sa kaluwasan, padayon kag panalangin Ginoo. Dalagin ko Dios, ulian ka namo sa nagmaya ng Jesus. Well, salamat di aita ni Herculano Buyuro Alingig Jr. Salamat Pastor, maibuntag sa pagtanaw. Salamat ta, nindot kay mensahe, akong ibalik ang mensahe may tungod sa Kristohanong pagpakabana. Mga Kristohanon, kinalan magpakabana ta, ilabi na sa paghitabo nato karong panahon nga ang yawa, ang mga hudas naningkamot na sila nga naningkamot sila pag ilad limbong sa tanan nga mga nasod. Ang hudas di lang kaya nato iklaro kay hudas man ni WHO hudas mo na igala kung dili ta kabantay, dili ta magpakabana sa atong nadungog, sa atong nakita. Padayon gud pati mga Kristohanon malimbungan gud sila igala. Salamat Pastor. Salamat sa ministry usab ni Pastor Herculano nga padayon gyud gamit Pastor sa kaybulungan pamaagi. Kay karon panahon na importante gyud nga magpakabana na ta. Dili lang magpakabana ta sa kahintang karon, labaw sanan magpakabana ta sa kaluwasan sa matag usa. Kay kung dili ni mapugan ang trabaho sa mga hudas, wala gilaing sulbad ani mga kaigsunan. Mao ra gyud nga ang mga tao makaangkon sa kaluwasan. Matod pa ni Pastor Herculano Buyuro Alingig, salamat Pastor.
isama mo ang ministry namo diri na daghan pa makadungog sa maayong balita. Amen. Importante gayud kanay gala. Salamat sadta ni Nilo Tumubo, may buntag pastor. Salamat pastor sa inyong pagtanaw. Importante gayud kini gala kinala makabantay ta karon panahon na. Ang dagan sa panahon nato karon napadulong na gyud ta niya. Pero importante igsuon higala nga makabantay ta nya. Di lang sa ninyo nakabantay ta kung dili natay agenda nga buhaton. Kay kung dili ta kabantay mani mga higala, mga kaigsuonan, ang mahitabo sa Biblia kanang kamatay, ato naman naisgutan ang kagutom. Ang higala ang kagutom kagahapon. Kanang gisulti sa chapter 24 sa Mateo. Ato man ning hisgutan karon. Ato ning hisgutan mga higala. Ato naman naisgutan ang kagutom. So, ato ta sa Mateo chapter 24 verse 7. Ingon diri, kay managtindog ang nasod, batok nasod, ug ang gingharian, batok sa gingharian, ug maabot ang mga kagutom, ang mga gutom ug mga kamatay. Gutom ug kamatay. So ato na lang isgutan kani kung ato yung klarohon, sige lang ato lang abangan kay mamaguni ang programa sa Judas nga gutomon nila ang tao kay kining gibuhat nila nga pandemic kining coronavirus. Usbon ko nga upat ka epekto ani ang hitabo. Una, pag shutdown sa atong ekonomiya, mao ganay target nila. Ikaduha, maong pagkontrol sa mga tao. Nadaghan kay mga protocol. Ginahinay tag kontrol. Ikatulo, pag cashless society. Cashless society. So, sa epekto sa cashless society. Ato man isigutan kay ako ra ni gibalik mga kaigsunan para gyud inyo masabtan. Unsay epekto sa cashless? Ano na may cashless? Dahil katulo, mao ang pag-exercise sa demonyo. Exercise sa 666. So ato sa human naman naisgutan nato ang kagutom. Kay kining may tabo karon kun di gini siya mapungan, gutomon gyud ang tibuok kalibutan. Labi na sa ato karon. Wala na, shutdown na. Kung may tabo pa na ilang hugon-hugon nila higala nga kung may tabo ang kusog mo balik og kusog ang pagtinakdanay sa sakit. Kung matuman ilang plano nga i-lockdown pagbalik ang tibuok Pilipinas, unsa na kay may tabo. Inaon kita Kristohanon, dili naman ta mabalaka kay kabalo naman tas kamatuoran. Pero kung kaya pa lang nato mapugngan, kung kaya pa lang nato masadisan ang atong panggoberno, na dili mo sunod-sunuran na lang sa trabaho sa Judas, mapugngan pa ni higala. Mapugngan pa ni. Ang problema lang kay ang atong presidente, ang pinalangga natong presidente, walay lain gasulsul. Usahay dunay mga tingog sa mga katawhan na concern na nakakita sa paghitabo. Usahay dili maabot sa presidente tungod kay walay lain gasulsul sa presidente.
kanang naa sa palibot niya. Daghan mga suggestion, mga higala, pero wala maabot sa presidente. Mao na higala, para na ingon nga, di ta mabalaka kay mahitabo man gid po na noon. Kung katumanan sa Biblia nga mahitabo na siya higala ang pagbalik ni Jesus Christ, kay Jesus Christ mubalik man gid siya. Isa, I will come again. Ako mubalik pag-usab. Kung makaandam na kong luna, Pinoy-anan dito sa langit, mubalik ko pag-usab. Mao na higala kung magiyon ko kung panahon na gid ni, bisan pag unsay atong buhaton, wala na tay mahimo. Pero kung dili pa ni panahon, ang Ginoo mangitag paagi. Mao na kining kamatay higala. Ato ning hisgutan kining gingon. Mabot ang mga gutom ug mga kamatay. So unsang kang paagi ning kamatay imong hitabo gubat? Posible. Pero kining chemical bioweapon nga ilang gipakuan karon kung tiyan taka higala, ang ilang propaganda nga sakit manay gingon, you cannot fear COVID-19, you fear vaccination. Naunsang paagi ka ni mahitabo kamatay higala, magdungan ni kung dili ni mapungan ina nang ano kagutom, ini kagutom higala, sultihan taka, minus ng panginabuhi, daghan ng krimen mahitabo kamatay, di lang na tungod sa pa sa sakit. Tanawa ang ilahang paano ang vaccine, wala na ganila gitsik pag abot dito sa vaccine, wala na gitsik sa FDA kung sakto pa siya o dili, maayo ba siya o dili. Ya daghan kay mga hugihong higala nga daghan na kang kaso na sa Amerika, sa Israel, daghan na mga namatay, naguna magod sa Israel. Jadi magkakakita sa balita na god. Dito ka makabalo sa mga individual, mga taga didto nga manulti nga daghang epekto. Kay doon na sila gibutang sa injection. Karon nakita ninyo nga mayo pa. Ikaw kunoy magbuhat og daotan, yun ana, balansihan na daan. Kung ila din ang ipik dayon, inig-inject mo ipik dayon, na mga uban ikagwanta mo na nitabo nga matay. Pero ya pila lang pagka porsyento, uman dili mo to kay ay panana infection na na siya, reaction na siya. Pero sa watak kabalo sa mga adlaw, mga lahing mga adlaw, gikan sa 3 ka bulan, padlong sa 4 ka bulan, sa katuig do katig, unsa epekto ana? Unsa kay epekto ana? Wala pa man matik. Doon na sila gibutang anay gala. Pamina ra gud mo sa uban mga kuan. Kani ang kung gi-share ninyo mga kagalaan. Ako ra sa ni nadungog katong banggitan mga doktor. Gani prob ha. At 5 ka doktor nga akong gipost. Nagsulti mahitungod sa vaccine. Ako tatong ipakita kay ebidensya ba nga dili day sayon, dili day mangandoy mang vaccine kay gusto niyo normal. Pagtanaw nako sa post nako nawala. Pagtian taka higala ang bad sa vaccine, wala na lagi post, iriso na nila. Kay gusto sa yawa, sultihan ta kana si Bilgot. I-trace ra god kung kinsa na siya. Usa na siya sa nagpaluyo ini, gigamit ang kwarta. Nga gusto nila nga daghang mga matay
Kay gusto nila nga paput-on diri sa kalibutan 500 million lang. Now, kung di ta kabantay, Kristohanon ta. Manang kabantay mo mensahe sa awit kina Kristohanong pagpakabana. Dili lang sa kentang labi na sa kalag Kristohanong pagpakabana. Kay kinalan masayod ta higala kay kung di ta magpakabana. Magpunay ta gukod sumala sa gusto nato nga mahitabo. Sumala sa mga butang nga atong gituha. Di ta kabantay, di ta kabana si kentang karon. Kay ang naa sa imong nahuna mao lamang ang paningkamot, di na lang ka magpakabana. Salamat ta ni Pastor Nilo Tumubo. Pastor, maayong buntag. Salamat sa pagtanaw. Padayon tag buhat, Pastor. Asa dapit inyo nga lugar. Padayon taga miskulungan pangagis Ginoo. Mao na igsuon dunay dakong kamatay. Ano man gisulti na sa Biblia? Awa ha. Moabot ang kagutom ug mga kamatay. Di man kato nangandig og baksin. Sige lang, okay lang ka. Wala. Salamat ta dahil sa ato ang presidente nga nibungat ang bakba nga walay pay mandatory, walay pinugsanay. Pero ang may tabo man higala kagaron dili pa na mahitabo ang pinugsanay kay naman kay kulang pa man ang supply. Diha nato may bawan, inig-abot na sa daghang supply. Inig-abot sa daghang supply. Mahitabo lagi dili ka pugson pero dito ka ipiton sa travel kinalan ka og travel ka, nakinalan ka og certification sa vaccination ID. Meaning sa vaccine certification of vaccination identity. So, wala ka ana maglisod kag travel. Mamatay imong kamag-anak sa lang lugar maglisod kag travel. Karon giluagan sa ta. Bantay mo giluagan sa ta. Himo nang rason kay daghan karon nga propaganda nila nga natakdan to sa metropolitan dako nga siyudad ng Manila. Himuon nilang rason mo hinungdan nga nigkalat niabot sa Mindanao. Kay sa roadmap higala sultihan ta ka. Adto magsugod sa mga dagkong siyudad ang mga impikto. Mupadulong na sa mga probinsya. Iman mabot na sa probinsya kanang kalat. Ibutang pa lang, wala pa hinitabo karon natusukan ka. Nasayad ka sa unahan sa epekto. Wala. Grabe mapahitabo ni pahitabo ani kamatay, mahitabo sultihan tagagala. Mahitabo ang kamatay ani. Karong kuan higala suportahan nato ni. Suportahan nato ni kay dunay mag-rally. Karong pizza 20. Worldwide ni siya nga rally. No vaccine. Pero dili nga rally. Dili ni rally nga against sa gobyerno ha. Kay kita Kristohanon ato man ginang at mao man ato ang doctrine nga suportahan nato ang gobyerno. Dili ni ingon nga rally aron pag daot sa gobyerno kundi usa kini ka rally nga pangayo nato ang freedom nga dili ta way pinugsanay kung magpabaksin o dili. So kamo nga gusto magpabaksin kato nga nangandoy pabaksin di sad mo pugngan pabaksin lang mo. So katong dili sad aya sad niyo pugsa.
Dunay may tabong nga rally karong pitsa 20 karong nga bulan. Ato ning suportaran. Pangayoon nato sa gobyerno nga dili lang i-mandatory. Kay kung i-mandatory ang vaccine, hunahunaan unsay naa sulod sa vaccine. So kung dili i-mandatory, dili pud ta piliton, dili ingon nga dili ni ka-travel, dili ni dili ni kalukat og lisensya, di ka lukat og business permit, wala ni diha man ka ipiton god. Mao lagi na, diha ka ipiton. So mahitabo luoy kaayo ang dili magpabakuna. Mao na ang pangayoon nato ang freedom, kagawasan nga dili lang i-mandatory. Mao nay purpose mahigala karon pitsa 20. Murag ang mangulo siguro si Governor Gwen sa Cebu. Kay kung inaana lang higala ang ato ang hunahuna nakabantay lang gyud ang uban natong mga opisyal sama kang Governor Gwen. Kung tiyan ta kay gala kining trabaho sa pudas dili ni maghimpos. Una na grabe pa pang limbong. Naaman jud kay mata, naaman jud kay igdulungog. Dili man gyud ikalilom nga daghang gikarga nila sa COVID nga namatay sa high blood. Tanawa. Ang daghang namatay sa COVID, nagsakit og kidney adto sa Mua lugar. Bisag nadunggaban, namatay sa COVID. Di pa ba na limbong? Miyon kag dili limbong. Wala man kahay tanawa gud ang coronavirus wala man kahitambal. Puro nganong nangaayo man. Nakoy amiga nga nurse, kailan ako nga nurse, undang di siya sa pagka-nurse. Kay natingala siya nga ang pasyente inigsulod. Nigsulod pa, lagsik pa kaayo. Lagsik pa kayo pagsulod. Pag na-inject ka na, wala na. Ka na kaluya. Nakonsensya si gala. Na problema lang higala, na may mga doktor nato nga dili mo sultis tunood tungod kay hawak ang ilang kinabuhi, ang ilang panginabuhi sa gobyerno. So nagpaluyon ining tanan nga ilad tungod sa kwarta. Tungod sa kwarta ni negosyo man na higala. Gawas ginegosyo pangdaot pud sa tao. Pag shutdown pag sa ekonomiya sa atong nasod, di lang atong nasod na epektuhan. So may tabo ni dahang kagutom, kamatay, gisulti sa Biblia. Hinahinaon tagala nga dili pa ni mao. Kaya pagkatinuod, managingon nga lisod puyan ning kalibutan na, pero lisod biyaan. Yung ban gani gapinal na, katiguang na, nga Maginoo, gusto pa kog taas ang kinabuhi. Isang nabinta niyo, yung Ginoo, gusto pa kog taas ang kinabuhi, dugangi pa. Isa kung sa kalisod ni kalibutan na, daghang problema, pero ganahan ba punta? So kita Kristohan wala problema. Kay balik ang Ginoo, labing maayo ang dili, mas labaw na kung maayo. No, puro mas maayo kay naaman tatanan si Ginoo. Manaawhagon nako isa man nakadungog ani. Karong 20, sa 20, ako ni announce kay matabangan nato ang programa may tungod sa rally. Dili yung ko dili rally mag-reveal diha. Rally ni kay pangayon ang freedom sa dili gusto. So katong gusto magpa-vaccine, ay lang mo kapil-apil sa kay ganahan man mo. Gusto mo musulay og vaccine. Ay lang mo kapil-apil. Kato lang dili gusto.
para po makita sa nabo makabati sa mi unsay nitabo sa nabaksinan. Lisod na po dog puro na ka nabaksinan. Madaingon dili man ta supak sa baksin kay sa unang nanamagan ang baksin, COVID vaccine, nanamagan ang mga baksin. Pero dapat unta gitan-on ta sa DFA kung safety ba ang tao mag-take sa baksin. Problema tanaw sa nitabo pag-abot sa bakuna diretso-diretso dayon no gali tan-awa. Dapat i-check on ta na sa DFA. Nya di ka bantay. Gusto ano di ka bantay ngandoy vaccine kay gusto man normal aron negosyo padayon. Hulog yung pagtuo niya na. Pagtuo raman, di man mahulog atong kalag. Mo ni gala Kristohan ng pagpagabana. Kay kung dili gini mapungan, mo nagingon nga wali lang kita. Wali tas kaluwasan kay kung mao na gid ni at least daghang pang masalbar ang ilang kinabuhi pinagi kang Kristo Jesus ng ilang Dios maluluwas. Aron sila masilyoan sa balaang Espiritu Santo sa Dios. Wa gay mo kabalita nga daghan nga matay sa Israel. Atong last month at sobra na bulan dunay 50 ka buok namatay sa US. Kung di ka kadong anak sa media, pugnan na nila higala ang mga bad news sa coronavirus. Ano ating ampo atong panggobyerno ato ang mga opisyal sa atong Pilipinas nga makabantay sila ni. Kaya kung dili sila kabantay, kining trabaho sa Judas, padayon gini siya. May tabog gid ang sa Biblia, kamatay. Kamo na unang purpose, napiktuhan. O to shutdown. Una, may tabo sa i-shutdown ang ato ang ekonomiya. Nawa dagan, di pa ni mao igala. Ikaduha, may tabo sa coronavirus ang epekto. Una, naskutan naman nato ang shutdown. May tabo na siya. Ikaduha, ang purpose nila nga exercise ang gianad-anad na ta sa 666. Ang tao gianad-anad sa 666 kita, uli naman tapil ana kay balik sa Ginoo kuhaon man ta kay before na may tabo kuhaon naman anak sa Ginoo. Para lang nito mga dili luwas, gianad-anad na sila nini. Dili ka travel kung walay vaccine, dili ka pang-apply trabaho kung wala kay vaccine certificate, dili ka mabot panahon dili ka renew sa imong negosyo, imong business permit, kung di ka musukod sunod sa protocol kay mas lig-on man ni balaod sa protocol higala. Lig-on ni lang balaod. Tanawa gutong hitabo ugod sa mga dagkong official god isupak sa protocol. Issue biya sila. Nakamulta biya sila. Mandatory na di talan dili mandatory po dito sa kaipiton. Manang gianad ang tao sa hinay-hinay. Hinay-hinay. May tabo na higala nga ang kaning paghitabo sa ilang programa karon. Hapon yun ang tao ba ana bitaw? Gusto kuptan. Mao na itong gobyerno sultian ta ka kun dili mapungan. Ini ka shutdown sa itong gobyerno pag ato ang ekonomiya wala na. Muling ko mo introduce na dayon ang New World Order. One world government, one religion, and economy.
mao na may tabo kundi di mapugnan. Pero kung mulusot ta tagaagpuan sa atong presidente nga di lang nila inanaon, kay makakita ang atong mga dagkuan nga mga politiko na mamahala nagdumala sa atong nasod, malikayan pa ni. Malikayan pa ni. Mao na nga higala expected na to wala pa man gini gamay pa man epektuhan kay dili pa man gyud tanan pero sugdihan ta ka ang mga area nga nag-una kay lahir naman ta diri bag-o pa lang naabot sa tuwa diri ang baksin. Pangalap-kalap kuno mo sa mga panghitabo sa nag-una nga mga nasod nga nag-una na nag second dosage, third dosage na. Pangalap-kalap kuno mo unsay mga epekto. So, ang epekto ni higala, pag may tabo ni sa tibok Pilipinas, mamandatory ni, masudlan ini nga virus, masudlan ani nga ilang concern kunuhay sila sa health sa tao. Naman kanang gisulti sa Biblia may tabo ni. Kagot kining patay, kamatay, may tabo ni higala. Maabot ang kamatay. Sakit nga kamatay kay virus, live virus na yun na sila gibutang anak nga may nahinay og daot sa lawas sa tao. Explain man na doktor na may maka-explain na di lang kay ko kakuan mga butang anak. Pwede man to ako i-review taton nako pero taon nawala sa akong Facebook. Kaya akong Facebook galan bantayan ni Rappler. Kadawat na kong message ni Rappler. Mga nang disad ko matingala nga akong Facebook kaya akong gipangkuan post nga nawala at tingala lang ko nawala. Mao na ang roadmap nila higa sultian ta ka atong 2020 pa ha kabalo na ta ni nga roadmap. Ako lang magpanaganap ako kay atong 2020 magpanaganap ako og sulti sa makailan na tungod kay wala pa man ko na-prove nga unsa ka tinuod ang roadmap. June pa nako nahibaw-an ang roadmap. June, July, August, September, October, November, December. Pagka December na nasa 50% na hitabo. Na first quarter, second quarter, labi na sa third quarter. Diha nila sa third quarter diha lang i-force nila ang kuan vaccine. Diha nila. Kanang sultian ta ka kanang isolation center lang ipabuhat ba puno na ba? Siguro ulangon na ilang isolation center gipangbuhat nila. Ulangon na tungod sa propaganda nila. Nahitabo gina. Matod pa sa nila walay bisan kinsa kuno nga makapugong sa ilang plano. Nag-meeting masala to niya aging tuig. Bulan sa John ang kadagkuan sa organisasyon sa mga Illuminati. Sakop mga membro na mga sa Illuminati may gala. Na kung dili ta mapakabanaan ni Kristohanon, di ta muwali kaluwasan. So, mahitabo paninglan ta sa Ginoo, madugo ng mga tawhana, mga inosente. Dili ka bantay. Kaya kung mahitabo ni sila gala, mag-injection na ni sila gala, managingon ko nga, karon dili pa ni makita epekto. Pero nanakoy kailaha, lahi gyud iyang epekto sana baksinan siya. Okay lang siya, wag kasimba, okay dili. Lahi na gyud. Iyang faithfulness diferensya na gyud. Ang lawas karon dili siya high blood, nag-high blood siya karon. Isa kasabot yung lawas, init yung lawas. Pila pa lang kabulan siya nahimo na second dosage na siya.
tingala lang siya, di kasabot siya siyang lawas. Ano yung programa ni Bill Gates? Kana si Bill Gates, kaliwat na sa ni Hitler, Trace Ragod. Dagko kay nagpanding si Bill Gates dito sa kumpanya nga Monsanto Company. Nag-produce sila mga fertilizer, mga organism, mga genetically modified organism. Nga dali kaayo mutubo ang mga tanom, mga sa mga hayop, mutubo kay tungod sa propaganda kung ilang mga chemicals nga makakaon ang tao, dali magkasakit. Gani mag-produce pa na sila mga magkamatis nga dali kay mutubo, magkaon sa tao na higala. Daghang nga propaganda ang yawa. Maningon na Biblia, ingon ng Biblia nga yung si Jesus Christ sa chapter 10 verse 10 sa John, ako mianhi. Ang yawa ni anhi aron sa pagpangawat, paglimbong pagpangawat, ako mihanhi ni hatag kinabuhi. So yawa, karon na ning kamot maglimbong sa tao. Man ang Kristohano dili ka bantay, gala kay napunay gukod sa gitinguha, wa na'y panahon sa pagbisit, wala na'y panahon sa pagwali, kadalanan, wala na'y panahon sa pagsulwining. Mo na may tabo sa Kristohano. Adi ka kabantay. Nya, abi kay na dako negosyo, ngandoy pag-vaksin, wala may problema na kay managingon nga katong ganahan lang ay nag-apil-apil karong sa 20 katong ganahan magpabakuna. Katong dili ganahan kana magpabakuna, mag-apil-apil ta. Suportahan nato worldwide kana siya karpit sa 20. Doon na may tabo nga rally. Pangayoon nato ang kuan sa gobyerno kanang freedom. Managingon Kristohano mo apil ta kay dili man ni siya kuan higala, dili man ni siya pagsupak sa gobyerno. Kay bawal man na sa Kristohano musupak sa gobyerno. Atong pangayoon lang nga suportahan lang nato nga dili lang ta mahitabo ang mandatory. Yan, kung dili mahitabo mandatory, dili sa disudisuron ang dili gusto. Katulad ang gusto. Kay kung di mo hunahunahon higala, katong dili gusto pasag dahil lang mamatay siya sa sakit. Bitaw na imong kinabuhi, ilaha bitaw ng kinabuhi. Sige lang gud. Di sa gusto wala problema. Dahil na sa magsuro-suroy na sa bisan asa. Para mabantayan sa namong epekto ba? Ato nagpabakuna. Makikita sad mi atong dili gusto. Sa giepekto. Usa ka tinuod ng gisulti sa mga doktor nga scientist ubang mga doktor nga scientist ubang gisulti nga dili maayo. Diya mo na makita nimo yung giyala epekto. Tima ni ang isa ka gikan sa 5 ka bulan nga to sa katog tima ni epekto. Ba mahitabo ni gisulti sa Biblia daghang kamatay sa sakit. Mao na gala. Kilalan magpakabana. Mo nang ikaw usa ka unbeliever. Nakadungog ka nini nga mensahe. Aya pag panuko kung dunay musulti nimo mahitungod sa kaluwasan, ayaw pagduduha, ayaw balibari. Kay kung balibaran nimo ni higala, sultihan ta ka. Nay manuktok yung balay. Umingon, pwede ba maka-share sa pulong sa Ginoo? Pwede na nimo pangutan-on. Taon sa man na
mahitungod sa kaluwasan. Sige dawata. Pero kung wa ka di pangutanon nimo daan, nya nakasiguro nakasalangit matay magsangyaman ka. Yung wala aya pasudla. Ini mo nya sir, ma'am, magsangyaman ka sa pulong sa Ginoo say purpose. Nga ay wala share lang. Ma'am, mangutana ta ko nimo sir, mangutana ko. Luwas mo dili. Ngayon ka nagdili, wala pa istirahan na to na. Ayaw na lang padawata. Kadibugon kag samot anak. Kaya ang galamay siya wa higala, gagunit gyapon nagbibliya. O nagyayon nga, dili ang tanan nagkupot og armas nya iya sa gobyerno. Dili tanan kupot og armas pulis. Ana nay musunod. Nay musulod yung balay manuktok, mangay katarungan kay isulti ang kaluwasan. Paminawa. Ako dili ka ganahan sa kaluwasan, okay ra pud. Dawata lang sa paminawa lang. Pero kung naghatag gani kasiguruhan sa kaluwasan sa imong kalag, ayaw pakyasa. Kung pakyaso nimo na ingon na Biblia, Februhanon 2:3 na unsa na to pag-ikya sa silot kung kita dili manumbaling sa dako nga kaluwasan. Igala do na ra bay kamatay mahitabo isulti mi na sa Bible. Mas grabe ning kamatay kay kani manggod kining kamatay trabaho mo gani siyawa. Grabe ning kamatay. Moabot ang kamatay nga klarohon na ang mga gutom o mga kamatay o mga linog sa mga kalalay mga dapit kanilinog di man nato angay explain ni kay klaro naman ni siya kanilinog higala ni agin to grabe pusot-pusot nga linog pero higala kato nga linog dili pa tong linog may pagsilot sa tibuok kalibutan kay do na may linog gisgutan nga wa pa may tabo sukad na nay posibilidad nga madagko mga bukid magsingki na siya tungod sa kakusog sa linog. Karon linog karon intensity kasi ngalan ikusgon na intensity nga 7.1, 6.4, 6.5. Inana lang kakusog ang linog pero moabot ang panahon higala nga kanang linog mas grabe. Kay kanang gisulti sa Biblia propesya man na siya higala nga pahitabo sama sa kagutom. Kani nahitabo sa kagutom ani, dili pa maguni mo ang kagutom giun sa Bible. Kay sa pagkatiyon nuod wala pa man gigutoma ang tao. Pero nanay mga gigutom kinumiya pero usa na siya kasayn higala nga mahitabo na siya. Ang tanang pahitabo sa unahan higala adunay mga sign. Makainomdom ko nga usamang ko sa ga-treasure. Kanunay minangitag sign kung doon na may gold ba din kita. So, kita may mga sign muna ay gold. Tanan mga kwa doon ay mga sign kung ang babae mga nakay na ay sign. Hapit na mga anak. Kung ikaw magbawas ay sign, hapit ka mga anak. Kung mamatay, na-apply sign, hapit na ka mamatay. Tanan. Manay kaning sign, kaning yun ay kagutom, patay, linog, ano na sign? Kung may gitog relihiyon, daghan kay relihiyon. Igala, kining pandemic, kung imong hunahon, nahitabo ni sa pila ka tuig, na nahitabo sa tibok kalibot ka ng daghang kamatay. Ya imo hunahuna, normal na ni. Nahitabo naman ni sa una. Kay sa una, daghan naman kamatay nahitabo sa una. Tinuod na. Dili lang kay karon na ni nga pandemic, pandemonic, nga nahitabo. Nahitabo din ni sa una. Kultiyan ta ka sa una, nahitabo to. Ang yawa, kultiyan ta ka yawa, kanunin na sa nag-attempt nga matuman iyang gusto.
puro mo nagingon kung dili pa na pabor, dili pa na panahon nga nang panahon na gitugyan sa Ginoo, di pa na may tabo. Kuno na nahitabo lagi na sa una lagi, pero mala nahitabo ba ang daghang mga ilhanan? Napila ka years man to nangagi. Kato pa dili pa panahon. Nya karon tan-awa ra gud. Pagpakapana ra gud. Iga lang itagaan og kaalam ani. Ang mga anak raman sa Ginoo. Kay kung mingon ka nga i-consider nimo nga sama rin ni sa unang panahon. Okay man na kay sa una daghan kamatay sa unas pandemic. Karon di pa man gid ka ingon daghan. Hugon-hugon pa meron nga daghan kay mga sakit. So tan-awa ang mga pahitabo, ang mga ilhanan. Dili ka mayon nga ay natabo nini sa una, di ta kay sulbad ani baksin sulbad baksin. Kala wala bi ako ingon nga dili usupak sa baksin ha. Wala ko mo supak. Kay sa una pa na wala pa nin tabo ang COVID-19 anay mga baksin. Pero hinaot unta nga pag abot unta sa baksin, klaro ra unta. Makaayo bag dili. Yang imong ginahuna sad, wala naguna na bitaw ang kuan. Gabinete, mga PSG, wala may naunsa. Karon wala pa. Wala pa karon. Alangag ilan nang ibuhaton sa primero pa lang. Wala day mo sunod. Kay mahadlok na. Balansiha na, gala. Balansiha god. Manay gala. Ampo nato nga dili man limbungan ang atong gobyerno. Kaya itikto ni nato ni. Ako to naging pandemic unang lockdown, grabe akong negosyo akong balot. Wala, dahil ko nalabay. Anang ako dili jud ko kung gusto mag-lockdown pa. Nako mo suportar ko sa rally karong 20 sa 20. May rally pagayon natong freedom na dili lang unta mandatory ang pagtusok sa bakuna. Ya dili lang punta ta disudisuron kung dili ta mosunod. Mamanay problema god. Dili lagi mandatory pero dito ka lisod-lisod. Marag kinaya sa una sa rebelde ba? Walay pinusanay pero wa koy balibaray. Naaman nila ang tanan. Kunya nagtuo ka nga higala pag mapukunahan ka mahuman na ang protocol. Dili ni mahuman ang protocol. Dili ni mahuman hantod nga dili ma-shutdown ang atong Pilipinas. Paminaw gud mas nga balita gud kanang mga minaw sa kuan ni Berhere. So ayaw mo pagsalig abi kay na naturukan na mo di na mo mag social distancing, dili na mo magmask, dili mang pisil. Nung sa may purpose ana para di gyapon ka ugoy-go og trabaho kay naa gyapon ang protocol. Dili na mahuman. Kung ang imong hunahuna higala nga magpaturok na lang ka kay aron ang imong negosyo mabuhi. Wala. Nito kag mabuhi imong negosyo, dili gyapon. Di gyapon inakong bakakon. Mabuhi lang na kung tabang tag-suportar nga dili i-mandatory. Dili lisod-lisoron ang walaon nining protocol. O gina. Walaon ng protocol. Gila. Protocol. Mga ka na may tabo higala. Mawala lang na. Makabangon imong negosyo kung kana ang walaon nila ang protocol.
Mao na gala, grabe mahitabo kundi di mapugnan. Exercise ta. Kanang social kanang cashless society. Ka-review na lang ko ani gala sa cashless society. Una akong gisgutan, una na mensahe nako gisgutan nako 666. Nasgutan gyapon ang cashless. Kay mo gayon ko mag-uban na siya gala, magdigi na siya maglayo. Samtang nagapadulong ang paglingkod ni Lucifer dinis kalibutan, nagkaduol na sad ang pagbalik sa Dios. Yung pagbalik sa Ginoo, mo nagingon nga daghan mga pitaw mahitabo ang mga ilhanan. Ako sugyan ta ka nagpropesiya si Pastor Pulangbid diri sa Maranding mga 2005, 2006, 2007 na ato di markadwa tinibalik diri. Wa nako nasabtan unsay buot pasabot kay mailhan sa pagbalik sa Ginoo. Iya man ang gisulti nga mahitabo ang cashless society, mahitabo ang kuan kining national ID system. Daghan to sa gisgutan. Daghan sa gisgutan. Tuwa kay nako nakuha unsay unod kung nagtimaan ko unsay epekto sa cashless. Di ang cashless part dahil na siya sa pagkontrol. Mas grabe na ug unay mahitabo ang cashless society. Mao na mahitabo ang kamatay. Exercise ta. Mabot ang panahon sa kagutom, kalisod, wala na yung barog nga negosyo, ang produkto sa tao, gobyerno na yung makumpra. Ano, ihatod kita niya na, na kay mga pinahanglan, ato na ka sa gobyerno, market. Doon na market center ba? Usa na lang, wala na mo barog nga negosyante. Gobyerno na mo kupot sa income sa tao. Kupot sa gobyerno income sa tao, mana pag implement nila nga one world government, pag 666, puyon lang ang tao, wa na kwartahay, ang tanang painahanglan sa tao naaral ko sa market. Sa imong gusto dito. Na ang lisensya ni ana 666, wala kay 666 di ka kapalit, di ka pamaligya. Yan ang Bible, yan sa chapter 13 sa Revelation. Di ka kapamalit, di ka kapamaligya. Mana ang unbeliever dili magtotoo kung makaikyas, kung dili manumbaling sa dako nga kaluwasan nga gitanyag sa Dios, dito ka padulong. Di ka madala si pagbalik sa Dios. Yung Jesus Christ, ako mo anhi mo balik pag-usab. Aron hain ako ato asab kamo. Kaya kung dili pa kini tinuod, dili ta ka masultian nini. Kay may tabo higala ang pito ka tuig nga kasakitan, diha ipahamtang ang mga tao, pahamtangan o mga silot. Dito ka kakitag mga lino nga perting dagkua nga wa pa mahitabo sukad sa tibuok kalibutan. Dito ka kitag mga tanga manggawas gikan sa kahiladman sa yuta, manggawas mamaak sa tao ug mahimong kabahaw ang tao magantos sa kangulngol sa pinakan. Kung mangandoy sa kamatayon tungod kay di katulog, di kakaya gangulngol ang iyang pinakan. Pero ng Biblia, ang kamatayan may kalagyaw. Mao na ipahamtangan sa usa ka tawo nga dili manumbaling sa kaluwasan. Mao nang kita Kristohanon magpakabanata. Magpakabanata. Di nato pakyason. Ngandoy ta, okay lang mangandoy ta mga butang. Pero
ayaw kalimti ang pagpakabana sa kalag sa tao. Kinanglan, sultihan nato mga tao. Paghimo mag street preaching, ang mga pastor, paghimo mag street preaching. I-gather yung mga tao. Sama dili sa Bible Baptist, salamat sa among alagad, Pastor Romeo Kubi. Iyang gitrain ang mga men, mga ladies, iyang dasig antod sa grasya sa Ginoo. Bahalag balintuad ang wali basta himo, basta makapadawat lang. Kaya ginuuray mo hatag sa tao nga nanginahanglan sa kaluwasan. Provider ka sa Ginoo og tao nga maminaw nimo og bisan tuon kumurit sing ang winalihan. Basta ang tumoy dawat. Dawat lang ang tumoy, okay ra. Kaya importante magit ang tao makadawat kang Kristo. Kamo na sulbad higala. Balik sa Dios katong ni dawat, mitong ni dawat ng Kristo. Apilo to kuha. Di na kinahanglan nga mga lagad pa ka karon ka mukuha, wala na. Humanagid sakripisyohan ang sa Ginoo ang kaluwasan oy. Igo na lang ta mo tuong mudawat ng Kristo, dili pa gid mo. Hoy, kamo mga sipit-sipit, may sipit-sipit Biblia nga dili luwas. La dawatan niyo ang Ginoo. May kamo moadto sa park aron makigdebate. May kay mo marmos kinsa. Hoy, impierno mo kun imo dawat si Ginoo. Manay oras dawata ang Ginoo. Gala og maisgatan na to ang cashless society ha. Cashless society sa epikto. Review na lang ni sa epikto. Gala ni oras dawata ang Ginoo. Pasudla siya sulod sa kasing-kasing. Gimo siya maluluwas. Igala umurot mo tong oras. Sunod nga pag-ampo. Simple lang. Dawata, una ang kuna lang ikaw sa makasala, ikaduha tuis siya na pagkamatay sa cross bayad sa mga sala, ikatulo dawata siya. Pasudla siya sa mga kasing-kasing. Kaya bisag di na to siya makita pero nasa minaw siya. Mao na paaki para nga makalikay ka sa sipito katuig kasakitan. Kaya before na may tabo higala, nigbalik sa Ginoo, kuhaon niya ang katong mituo gidawat ni Kristo. Katong dunay silyo sa balaang Espiritu Santo sa saad. Gala dakong ulo, tuyong mata, sunod nga pag-ampo. Ginoong Hesus, ako nga ang kunon nga ako sa kamakasala. Ug ako nanginahanglan sa pasaylo. Ginoong Hesus, tuan ikaw, saligan ikaw ang maluluwas sa akong kalag. Sa ngalan ni Hesus. Amen. Kasalanan. Dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa isinuko ang lahat ng kasalanan ko upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo. Nilinis mo ako, o aking Diyos.
ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Dati ako magkasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko. Sa Kalbaryo tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin.